Si Raul ay isang binata, 20 years old, estudyante ng college, seryoso at may malaking utang na loob kay Victor at ng kanyang pamilya. Tahimik at mabait, ngunit may panloob na pag-aalinlangan tungkol sa kakaibang relasyon nila ni Victor. Ang kanyang itsura at tindig ay nakakahalina. Si Victor naman ay nakakatanda, isang 38 years old, biyudo, matikas at may tagumpay sa buhay. Dating engineer sa Germany, nagtataglay ng isang aura ng proteksyon at kaligayahan. Ang kanyang pagmamalasakit kay Raul ay malalim at ang kanyang pagnanais para kay Raul ay lumalabas sa gitna ng kanyang paggalang sa binata. Isang lugar sa probinsya sa Pilipinas. Magkaharap silang dalawa, malalim ang tingin. Matapos ang insidente kung saan bumigay si Raul dahil sa takot na mawalan ng trabaho at utang ng pamilya, nagbago ang ihip ng kanilang relasyon. Hindi ito nakalimutan ni Raul at nag-iiwan ng bigat sa kanyang dibdib. Nagiya si Victor. Raul, samahan mo akong magpalamig. Kailangan kong lumabas sa opisina. Sa ilog tayo, walang ingay doon, walang trabaho. Nang magkasama sila sa gitna ng ilog na umaabot hanggang tuhod ng tubig, tumigil sila at nagkatitigan. Si Raul, ang tingin ay puno ng tanong at kaba. Si Victor, ang tingin ay may pag-unawa, ngunit may bahid ng intensity. Bakit parang balisa ka, Raul? Tanong ni Victor. Mabilis na umiwas ng tingin si Raul. Wala po, Ninong Victor. Baka malamig lang po ang tubig. Hindi ka sanay sa lamig ng ilog? Akala ko sanay ka sa gubat. Tanong uli ni Victor. Sanay po, pero iba po ngayon. Hindi ang tubig ang malamig. Ang kanilang relasyon ang iba na. Ang tinitignan ni Raul ay ang posibilidad ng mangyayari, hindi ang nangyari na. Nakita ni Victor ang pag-aalinlangan sa mukha ni Raul. Alam niyang kailangan niyang kalmahin ito, ngunit kailangan din niyang iparamdam na ang desisyon ay hindi isang pilit, kundi isang pinili. Lumapit si Victor at inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Raul. Hindi ito isang simpleng akbay, kundi isang bahagyang pag-iakap ng suporta. Ang init ng palad ni Victor ay tumama sa malamig na balat ni Raul. Huwag kang mag-alala, Raul. Walang pilitan. Ang nangyari na. Kung may gusto ka, gusto ko nanggaling sa puso mo. Hindi dahil sa utang, hindi dahil sa trabaho. Sabi ni Victor. Tumingin si Raul kay Victor, nabawasan ang kaba. Ninong, agad sumagot si Victor. Gusto ko lang na masigla ka, Raul. Kapag nag-aaral ka o kapag nagtatrabaho, yun lang ang gusto kong makita. Ang ngiti ni Victor, isang ngiting nagpapagaan ng pakiramdam, ngunit may apoy sa mata. Si Raul ay sumagot ng isang pilit na ngiti, ngunit may simula na ng pagluwag sa pakiramdam. Ang init ng kamay ni Victor ay maganda, hindi nakakatakot. Pinakakalma ni Victor si Raul, ngunit ang pagkahawak at ang tingin ay nag-iiwan ng isang romantikong tanong. Anong gusto mo talaga, Raul? Simula na ito ng pagkalito ni Raul sa kanyang tunay na damdamin. Ngunit nagbago na ang agos ng damdamin ni Raul. Hindi na ito matakasan. Naglalakad sila sa ilog, ngayon ay magkahawak kamay. Walang salita, walang pilit. Ito ay isang desisyon na galing na kay Raul. Hindi man siya nagsasalita, ang paghawak niya sa kamay ni Victor ay nagpapahiwatig ng pag-asa at pagtitiwala. Raul, hindi na kita tatanungin. Basta't tandaan mo, ano man ang desisyon mo, walang magbabago sa tulong na ibibigay ko sa pamilya mo at sa pag-aaral mo. Ito ay hindi bayad. Ang matamis, ngunit mariing pangako ni Victor. Lumingon at mahigpit ang hawak sa kamay ni Victor. Alam ko na po, Ninong Victor, hindi na ako natatakot. Ang pagkahawak kamay ay ang pisikal na representasyon ng pag-unawa. Ang kanilang mga mata ay nag-uusap ng mga lihim na hindi kayang sabihin ng labi.
Ang mga mata ni Victor ay nagpapakita ng relief at passion. Pagkagaling sa ilog, habang naglalakad sila sa putikan na ng pilapil ng palayan, magkatabi, nagbibiroan na sila. Ang mabigat na tensyon ay umalis na. Nalitan na isang magaan na kilig. Ito ay simula ng kanilang bromance. Hindi na lang ito tungkol sa utang, kundi sa isang tunay na ugnayan. Ang dumi na po ng tsinelas niyo, Ninong Victor, ang kampanting sabi ni Raul. Nakangiti si Victor at sinabi, mas gusto ko ito, ang pakiramdam na nakatapak sa lupa, pero mas gusto ko pa rin ang pakiramdam na kasama kita. Ang paglalakad ay nagpapakita na sila ay magkapantay na at magkasama na rin. Ang kanilang pag-uusap ay magaan, ngunit ang tingin nila sa isa't isa ay puno na ng romantic potential at isang simulang pag-ibig. Dumiretso sila sa isang kubo sa gitna ng palayan. Dito sila nagpahinga habang papalubog ang araw. Nakaupo sila sa bangko ng kawayan. Si Victor ngayon ay naka-crop top na gray, pinapakita ang abs. Isang palihim na flirting move na walang salita. Nakatitig si Raul sa kubo, ngunit biglang lumingon at nahuli niya ang tingin ni Victor na nakatutok na sa kanya. Ang ganda po dito, Ninong Victor, tahimik. Mahinang sabi ni Raul. Alam mo, ikaw ang nagpaganda dito, Raul. Simula nang dumating ka at tulungan mo ko, mas nagkaroon ng ilaw ang buhay ko. Ang huling salita ni Victor ay puno ng kahulugan, isang pahayag ng damdamin. Nakatitig sila sa isa't isa. Si Raul ngayon ay hindi na natatakot, kundi naguguluhan. Ang matikas na Victor ay nagpaparamdam sa kanya ng isang bagay na hindi dapat. Ang sikat ng araw ay nagbibigay ng ginto at init sa kanilang mga mukha. Sa isip ni Raul, mabilis ang tibok ng puso niya. Hindi Raul, trabaho lang to. Ninong mo siya. Pero ang pagtingin niya, iba na. Ito ang moment kung saan pinili ni Raul na tingnan pabalik si Victor. Hindi para magtanong, kundi para maramdaman. Ang pag-aalala ay nagiging pag-aakit.